Hello, good morning. Gumagawa na tayo ng part 7 ng ating vlog regarding trading or buying and selling ng dollars at saka euro. Makikita po ninyo itong aking account. Inopen ko ito noong June 10, 2025. Ayan. So, binigyan na nila ako ng user ID. By the way, this is IQ option. Ang aking $10,000 na practice account ay nasa 748,000 na. Nag-down ito nung nakaraan kasi umabot na ito ng 800 eh. Nagkaroon ako ng konting challenge sa aking trading. Mayroon na ako nakahanda na placement na $300. Okay, paano ba ang pag-sit up ng trading strategy? Una, ihanda na yung placement amount. By the way, ginagamitan ko ito ng JATS All-Win Trading Strategy na kung halimbawa nalugi ka ng 100, ang next placement mo is 300. Tulad niyan, nalugi ako niyan, nag-stop loss na ako kaagad. Nalugi na ako ng isa, nag-stop loss na ako. So, pagkatapos mo ma-set yung amount na kailangan mo i-trade, yan. Pag yung 300 na yan, pag mag-profit yan, ibabalik ko yan sa 100. Now, itong pinipili natin I am recommending euro or US dollars na i-trade natin. Okay. Pagkatapos ng after piliin mo kung anong i-trade mo, ibabay and sell, ay mo itong chart type mo. Yan ang original na yan ang original na chart type, yung black and white, at i-delete muna natin yung mga indicators. Ayan. So, walang indicator yan. Now, kung bago ka pa lang dito sa sa trading, I suggest pag-aralan mo muna maigi. Yung na yan, kumbaga sa kanin, hilaw pa yan. Yan. Kung ka lang ng trending, halimbawa pataas, bullish, bibili ka ng dollar, malaki, maaari tumama ka, pero malaki ang losses mo dyan. So, ang gagawin? Gumamit ka ng mga indicators. Ang una mong gagawin ay ang chart type mo, turn your chart type to candlesticks. Yan. Ito ang candles. I-click mo lang ito. Ayan. Yan. Candlesticks na yan. Okay. Then, mo siya ng 5 seconds para mabilis ang trading mo. Kapag tamang indicator mo, ay mabilis ang trading mo, malaki ang profit mo. Now, turn your candle time period to 5 seconds. Yan.
And ilagay mo yung expiration dito. May expiration yan to 45. Ito yan, 45 seconds. Ayan. Then your time frame dito, ang time frame mo ay gawin mong 5 minutes. Ayan. So, then ilagay mo yung indicator mo. Ang indicator na gagamitin dito ay RSI. Gamit tayo ng RSI. Popular ito. Yan. RSI is Relative Strength Index. Yan. Ayan. Ang baseline period niya ay 14. Pag overbought na siya ay 70. And ang kanyang oversold ay 30. And then yung candle, yung colors and display ng candle lights. I mean, ng indicator. I choose blue. Blue ang ginamit ko. At ang kanyang thickness ay medium. Ang kanyang 70 ay green. Ang thickness ay medium. Then sa kanyang 30, pag halimbawa oversold, ay orange, thickness is medium. Then pagkatapos i-apply mo ito rito. Itong apply ayan. Ito na. Ito dito, itong green na ito, kapag pumunta na rito itong blue indicator na yan, ibig sabihin roon ay overbought. Kumbaga sa marami nang bumili, sobra nang bumili. So pag overbought na, dito ka mag-click-click sa baba. Magbenta na tayo. Isasama natin rito para ma-filter natin yung mga wrong signals, ma-minimize natin yung risk. Isasama natin ang parabolic SAR. Ayan. Parabolic SAR. Ang kanyang acceleration step sa parabolic ay 0.02 at ang kanyang maximum acceleration ay 0.2. Yan. Ilagay lang natin sa blue para pareho ng yung color. Pareho sa RSI. Then, ang gagawin natin, i-apply na natin. Yan. Apply natin. Ayan, makikita natin yung mga blue na yan. Yan ang SAR. O may signal na sa taas, ibig sabihin, pwede na tayo magbenta. O, titingnan mo rito kung kapareho ang nila. O, nandito na sa baba yung nasa taas pa yung wag ka muna mag-click. Hindi sila magkauri Kailangan, kung ito ay nasa taas, nasa green din ito. Nasa buying mode. Overbought na. Ngayon, kung bumaba ito rito na SAR, meaning stop and reverse. Yan ang ibig sabihin ng SAR. Kapag dito na sa baba na rin, ibig sabihin, reverse na tayo rito. Ayan. So, testing tayo.
Nakahanda na yung 300 natin kasi nalugi ako nung nakaraan ng 100, nag-stop loss lang ako. Taga-filter itong RSI, yan na. Okay. Pero ang RSI niya pababa. Huwag tayo munang huwag muna tayong bumili. Yan, kailangan magkabagay sila. Yan, magkabagay na. Pero nasa 5 na yung kailangan hanggang 3 lang yung SAR dito or stop and reverse. Yan, nasa taas na rito ang RSI. Ibig sabihin nasa both nasa buying signal rito ang RSI. Kailangan mayroon din dito sa taas or buying signal. Hindi tayo kaagad babara-bara. Kailangan tayo itong signal na ito rito kailangan kaparehas dito, nandito sa taas. Patience tayo. Dadagdagan natin ng 1,000 ang ating gagawin nating 2,000. Ayan. Ang ating placement. Bibili tayo ng pag rito yung signal, ayan, pag rito yung yan na. Kailangan magbenta na tayo. Yan, pababa na. Nandito na yung natin 2,000 yan. Tingnan natin kung tama ang kanilang indicator. Na ibinigay, kikita tayo. Yan. Yan. Dalawa na lang. Yan, isa na lang. Pag tama tayo ng 1,720 kasi 86% lang ang ating kikitain. So, all in all, 3,720 ang ating resulta. Kasi may tubo tayo na 720. Yan. So, yan ang ang mga indicator po natin ay RSI at saka parabolic. This is part 7. Okay. So, in case you lose, halimbawa nag-reverse ang signal, ibig sabihin nalugi tayo. Ang gagawin ng judge, i-multiply lang yung amount na nalugi mo, tapos dadagdagan mo ng minimum. Kung ang minimum mo ay 100, ay 2,000 times 2 equals 4,000 plus 100 equals 4,100. Tingnan natin dito ang trading history. Yan. May kita tayo rito na 1,720 na sa $2,000 na natin ibinili. Okay? Maraming salamat sa inyo pong panunood at subaybayan po ninyo ang part 8 dahil mag-vlog din para tayo mag-vlog din tayo para sa part 8. Thank you. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.